Magandang hapon po sa lahat. Kamusta po? Jess, kamusta ka? Matanong ko lang 'no, ano ba yung ginagawa mo kapag nakakaramdam ka ng stress? Siyempre sa dami ng kailangang gawin sa bahay, aasikasuhin ng mga anak, tapos may deadline pa sa trabaho. Good afternoon. Maraming salamat, Bel, sa pangungumusta. Ang ginagawa ko lately, humihinga ako ng malalim. So, ini-imagine kong nasa dagat ako. So, sinasabayan ko ng inhale, saka ng exhale, yung agos ng tubig o alon sa buhangin. So, paloob, then palabas. Mga 10 minutes ako na ganyan, breathing. Yung simpleng exercise na ito, nakakakalma siya sa akin, Bel. Ikaw ba, Bel? Ano ang mga ginagawa mo naman? Hmm, ang ganda ng tips mo. Actually, parang napaisip ako, oo nga maganda rin siya. Pero ako, nagbe-breathing exercise din naman at actually nagkikipaglaro at nakikipag-bonding din ako sa aking mga, alagang pusa. Actually, kaya ako natanong 'no, dahil ito yung ating pag-uusapan ngayon sa ating webinar na Masayang Pamilya, Malusog na Isipan. Ngayong araw po pagkukuwentuhan natin ang mga puwedeng paraan ng mga magulang para pangasiwaan ang stress nila at ng kanilang mga anak. Kaya naman, bago ang lahat, ako po si Bel Ongria, ang Training and Implementation Coordinator ng Parenting for Lifelong Health Philippines at Masayang Pamilya Organization Inc. Tama, Bel. Ako naman po si Jess Poliero, nanay ako, Nina Julia at Jorens, at Head of Programs ng Masayang Pamilya Org, Inc. Kami po ang magiging MC ninyo ngayong hapon. Bago po ang lahat, please make sure na naka-follow at naka-like po tayo sa mga social media pages ng MAPA na naka-flash, ipa-flash po namin sa inyong mga screens. Ito po ay para regular kayong makakuha ng iba't ibang parenting tips. Ayan, nasa chat box at comment section din po ang mga social media handles ng MAPA. Salamat, Jess. Ayan, tama po. Kaya mag-like, share, subscribe po sa aming mga social media accounts. Ngayon naman, meron tayong guest ngayon actually, Jess, no? At para umpisahan ang ating discussion, nandito si Miss Janelle C. Reyes, ang Executive Director ng Masayang Pamilya Organization, Inc. Hi, Jan! Kamusta? At bago ang lahat, ikaw naman, anong ginagawa mo tuwing nasa-stress ka? Yes. Hello, Jess, and hello, Belle. So ako pareho kami ng ginagawa ni Jess, no? Napakalaking tulong ng breathing exercises. Tapos, syempre, naglalakad kami ni Sienna. Si Sienna po ay aso ko. Naglalakad kami ni Sienna para pampakalma ng aming sarili. So, bago din yung lahat, no? Magandang hapon po sa inyong lahat at Happy World Mental Health Day. Okay, so the UN declared October 10 as World Mental Health Day to increase awareness of mental health issues and to gather efforts in support of mental health. So maraming salamat po sa lahat na nandito sa ating Zoom at dun din po sa ating Facebook. Thank you very much po. Salamat po sa pagbibigay ng inyong oras para sa webinar na ito ngayong hapon na Masayang Pamilya, Malusog na Isipan. So ang pagdalo or interest po ninyo para mapanood ang video na ito ay nagpapatunay ng inyong pagbibigay halaga sa kulusugan ng inyong sarili, ng inyong pamilya, at syempre kung kayo po ay mga service providers, dun po sa inyong mga nasasakupan na pamilya. So maraming salamat po. Bilang magulang o tagapag-alaga ng bata, malaki ang ating parte sa pangalaga at pagsuporta sa mental health ng ating mga anak. Sa regular na pangungumusta sa panahon ng stressful na event ng kanilang buhay, halimbawa po na madaming gawain sa school, or meron silang issue or problema sa kanilang relasyon sa kanilang mga kaibigan, or minsan po talaga may mga bagay na nakaka-frustrate lang, no? Malaking tulong po ito sa kanilang mental health na tayo ay nangungumusta sa kanila. So ang pagkakaroon po ng regular na routine kung saan nakakasama natin sila gaya po ng pagkain ng sabay-sabay sa hapunan o almusal ay maaaring maring pagkakataon para po sila ay makamusta natin. Ang isa pa po, yung simpleng pagsasabi o pagpapangalan ng kanilang nararamdaman kahit ito man ay negatibo or positibo ay isa rin pong paraan para makilala nila ang kanilang damdamin. So kung nakita nyo medyo nakasimangot, pwede nating tanongin no anak, mukhang malungkot ka ata. Okay? Ano ba yung nararanasan mo ngayon? Or kung masaya din sila, pansinin din natin na ay ang anak, ay anak, ang saya mo naman ngayon. Anong meron? Okay? So tandaan po natin na lahat ng emosyon ay valid o katanggap-tanggap.
at iparamdam po natin ito sa ating mga anak. Okay? So napag-usapan natin yung mga anak. Pero tandaan din po natin na ang mental health po ay hindi lamang para sa kanila. Tayo rin, mga adults, importante na pangalagaan natin ang ating mental health. So maraming pag-aaral na nagsasabi na kung paano pinapangalagaan ng mga magulang ang kanilang mental health ay ganoon din po ang gagawin ng mga bata or ng anak. So kumbaga namo-model ng magulang. Okay? So kung kayo po ay stress na, magpahinga. Gumawa ng mga healthy coping ways para po mabawasan ang ating stress. Okay? Gumawa po kayo ng me time. O tandaan na marami pong tao or may mga tao po sa ating paligid na pwedeng lapitan or pwedeng makinig sa atin. So puntahan po natin sila, kwentuhan at hingahan ng ating saloobin. Mainam po ang isang pamilya na meron pong bukas na pag-uusap tungkol po sa mental health issues. Na ang bawat isa po ay nagkakaroon ng pagkakataon na magbahagi ng kanilang nararamdaman, ng kanilang naiisip, at bilang pamilya ay nasusolusyonan kung paano ito haharapin o tutugunan. So ngayong hapon po ay ibabahagi namin sa inyo ang mga karanasan ng pamilyang nakapag-MAPA program o yung pong Masayang Pamilya para sa Batang Pilipino program at ano ang naging epekto sa kanilang pamilya at sa kanilang sarili, sa kanilang relasyon, sa kanilang mga anak, sa pangangasiwa po ng stress at ng kanilang mental health. So muli, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong hapon. Maraming salamat, Jen. Maraming salamat. Ngayong hapon, sa pagtalakay natin sa relasyon ng pag-manage ng stress, parenting at child protection, mag-focus tayo sa kahalagahan ng self-care para sa mga magulang. Kapag stress-free ang magulang, mas maaalagaan nila ang kanilang mga anak. Kaya't alamin natin ang mga paraan sa pag-reduce ng stress at kaugnay nito ang pag-promote ng positive parenting. Pero bago po yan, alam nyo ba ang isa pang nakakabahala na issue ngayon? Ito po yung kaligtasan ng ating mga bagets sa internet. Para tulungan tayong mapangalagaan ng mga bata sa internet, gumawa po ng maiksing infomercial ang MAPA team at panoorin po natin ito. Nasa social media na ang karamihan ng mga bata ngayon. Dito sila nakakakuha ng mga impormasyon at nakikipag-usap sa mga kaibigan. Pero marami ring dalang panganib ang social media tulad ng online sexual exploitation, karahasan at cyberbullying. Bigyan natin sila ng sapat na kaalaman at kakayahan para manatiling ligtas. Una, pagkasunduan kasama ang anak ang mga rules sa paggamit ng social media o online boundaries sa paggamit ng gadget. Ikalawa, i-set up ang privacy controls ng social media accounts ng anak. Paalalahanan na kausapin lamang sa social media ang mga personal na kakilala. Ikatlo, tulungan ng anak na pangalagaan ang mga personal na impormasyon at hindi ito maisapubliko. At ikaapat, sabihin sa anak na kung may nakita, nakausap sa online na nagdala ng takot, lungkot, pagkabalisa ay pwede nila kayong lapitan para pag-usapan ito. Turuan ang anak na manatiling ligtas at protektado mula sa panganib ng internet. Last November 8, 2023, pumirma po ang Ateneo de Manila University at ang Joy Nostalgia Foundation ng isang agreement. Sa partnership na ito, ipapadaloy ang Masayang Pamilya Program Teens o ang version po ng MAPA para sa mga pamilya na may anak na 10 to 17 years old. Ito ay para po sa mga family beneficiaries ng Joy Nostalgia sa Pasinaya Home sa Santa Maria, Bulacan. Simula noon, nagpatuloy na po ang partnership ng MAPA at ng JNF. Yan. Ngayong hapon, inimbitahan natin sila dahil gusto nating marinig, lalo na ngayong World Mental Health Day, kung paano nakatulong sa pag-manage ng stress ang pagsali nila sa MAPA Teens program. So kasama natin ngayon ang isa sa mga na-train na facilitator ng MAPA mula sa JNF, si Ate Mary Grace Torres. Ate Grace, ready ka na po? Go ahead po. Hi ma'am, hello po.
Ako po si Mary Grace Torres. Bali, ako po yung isa sa naging facilitator po ng MAPA Teens Program. Bali, masaya po ako na nakasali po dito sa programa po ng MAPA Teens Program. Na malaki po yung naitulong sa aming community po na mapasama po dito sa Masayang Pamilya Program yun din po yung parang gusto kong makatulong din po sa kapwa ko na magulang na kung paano i-handle ang aming mga anak. Ayun po, malaking tulong po yung training po namin sa MAPA na kung paano po namin magagabayan yung mga magulang sa pasinaya na hinggil po sa pagharap po sa stress na yun nga po na kailangan po na kami po mismo na mas maayos po or mas maganda po yung mapapaliwanag po namin sa kanila ng maayos para ganun din po na matutunan po nila or yun po yung na maging kalmado po sa kapag nai-stress po ang isang magulang. Siyempre po sa dami po ng gawaing bahay ng mga magulang talagang nai-stress na po sila dahil hindi na po nila alam yung gagawin. So yun po, inano po namin na kung ano po yung mga dapat gawin na kailangan po maghanap po sila ng space na kung saan sila parang kakalma, kailangan hindi na sila ng malalim, or maghanap makinig sila ng music para medyo mawala yung mga problema po nila. Ayun, sobra pong laking tulong po nung MAPA Teens Program sa mga magulang po dito sa Sinaya Phase 1 po na talagang nakatulong po sa kanila bilang magulang po na yun nga po na yung sa pagiging ano po nila na kung paano po nila i-handle yung communication po nila sa kanilang mga anak. Na noon po na hindi po sila nag-uusap, na parang wala lang po yung mga teens po, parang busy po ngayon sa gadgets, lalo po yung mga Gen Z po ngayon na wala na po silang ibang kundi mag-cellphone po. Pero simula po nung nakasali po sila dito sa MAPA Teens Program, na nagkaroon po sila ng mas malapit po na communication na nagkakamustahan na po sila kung ano po yung nangyari sa kanila sa buong araw. Yan po, sobrang saya po nila kasi noon daw po halos nagsisigawan daw sila ng magulang, ng teens. Pero ngayon daw po nag-uusap na sila at yun po, naghahanap sila ng mga ibang bagay na pwede silang makapag-banding, yung pupunta sa park para mamasyal, or manonood or kasama yung pamilya or kumakain ng sabay-sabay. Ayun po, sobrang saya po talaga na ma-experience po nila yun. Yun po yung parang pinakamasayang experience po nila namin. Then yung sa naman po sa aming session every week po medyo mahirap po pero patagal ng patagal mas masaya po kasi yung nakaka-relate po sila kada session kaya masaya po ako na isa po ako sa naging facilitator po. Na yun po yung every role playing po namin, every session po na sobrang saya po nila na lumalabas po yung mga best actor and actress po na mga magulang at mga teens po na talagang na-experience po nila everyday. Kaya yun po natutuwa po sila. Then yung natutunan po namin, ako po especially po ako yun nga po yung pagkakaroon po ng positibo po na kailangan kong maging kalmado palagi na pag siguro galit ako, ganun, yung kailangan ko muna mag-antay na pakalmahin ko yung sarili ko saka ko lang kakausapin yung mga anak. Ganun din po yung mga parents, natutuwa sila na nakasali dito dahil yun nga po marami po silang natutunan, especially po yung sa one-on-one time na naging open po yung mga anak po nila na dati hindi sila yung kinakausap. Pero ngayon nakakapag-open na sila palagi. Yun lang po. Salamat po. Maraming salamat, Ate Grace. So, grabe yung sharing ni Ate Grace. Yung tatandaan po natin doon, yung maging kalmado, maging mahinahon at positibo. So, pwedeng mag-take a pause muna. Ang na-pick up ko sa kanya pwedeng mag-music muna. Maraming salamat, Ate Grace. Napakahalaga ng role ng mga facilitators po, kagaya ninyo. Kaya't maraming salamat at congratulations po sa inyong efforts para sa MAPA Teens implementation sa inyong komunidad. Mula rito, gusto nating i-highlight ng mga
Ang pangangalaga sa mga bata ay may epekto sa pag-manage ng stress nila. Napakahalaga ng role nating mga magulang at caregivers sa pag-manage ng stress ng ating mga alaga. So ang simpleng pangangamusta, pagkausap sa mga anak ay malaking bagay para maibsan o ma-reduce ang kanilang mga stress. Yan, Beth? Yes, tama, Jess, no? Agree ako. At salamat din po, Ate Mary Grace, dahil personally, no, bilang parte ng training unit, talagang totoo na extensive, no, yung training nila, Ate Mary Grace, para ma-deliver ng maayos at maipaabot ang MAPA program sa ating mga community, sa ating mga magulang. Kaya maraming salamat din po sa inyong patuloy na pagpapadalay ng ating program. Ngayon po, sunod naman nating pakinggan si Ate Mary Jane Lovendino Naire, ang isa naman po sa mga parent beneficiary ng MAPA Teens. Ate Mary Jane, kamusta po kayo? Hello po, magandang hapon po. Ako po si Mary Jane Naire. Ang anak ko po ay kami po, ako po ang nanay. Bago po kami talaga po yung relasyon namin. away bati away. Kasi po si Kate na hindi po siya marunong pusa sa loob ng bahay. Pag inutusan po siya ay nandyan po yung salitang mamaya na hanggang sa nalimutan ang gagawin wala na. Pero po, nung sumali sa teens program, nagbago po, naging ano na po siya, marunong na po siya sa loob ng bahay. tapos po marunong na rin po siyang mag-share sa akin ng nararamdaman niya. Hindi po pareho nung dati na hindi po siya marunong mag-share ng nararamdaman niya sa akin. Malaki po yung naitulong ng MAPA Teens program sa amin. Lalong-lalo na po yung pagtatag ng patakaran. Kasi po mula po nung nagtatag po ako ng patakaran sa loob ng bahay, hindi na po ako hirap utusan yung mga anak ko. Dahil po alam na po nila yung mga gawain po nila. Meron nga po yung time na sila na lang po yung nagpapaalala sa bawat isa ng mga gawain nila. Hindi na po sila nag-aantay ng utusan, gano'n. Sa una, mahirap. Pero habang tumatagal, nakukuha naman po nila. Hanggang po sa nakuha na nila ng dire-diretso, hindi na po sila nag-aantay ng utusan ko, gano'n. Tapos po yung about naman po sa stress, hindi na po ako ngayon, pag na-stress po ako ngayon, hindi na po ako yung laging galit. Ang ginagawa ko po ay lumalabas muna po ako, tumitingin-tingin muna po ako sa paligid. Tapos nililibang ko lang po muna yung sarili ko bago po ako ulit pumasok sa loob ng bahay. Ganun po. Yun lang po. Salamat, Ate Mary Jane. Nakakatuwang marinig yung naging positibong epekto sa pagsali po ninyo at pagdalo sa ating MAPA programs sa inyong relasyon, no, bilang pong magnanay at syempre sa stress management din po. Gusto ko lang pong i-highlight, no, Ate Mary Jane, yung naging improvement na sabi nyo kapag kayo'y nai-stress, kayo mismo ay bumuo na ng parang sariling routine sa sarili, 'no, kung ano yung puwede mong gawin kapag nase-stress ka. At nagkaroon po ba kayo ng ano po yung naging journey niyo, 'no, para po i-establish ito sa inyong sarili na, "Kapag nase-stress ako, lalabas muna ako siguro." Ano po, Kamusta po kasi yung naging pakiramdam? pag galit po kasi ako, nandun po yung lahat ng mga anak ko na inaaway ko na, gano'n. Kaya po, mula po nung sumali ako sa MAPA Teens, natutunan ko po yung paano kung pakalmahin mo na yung sarili. Kasi po pagka talaga po yung mga nanay galit, hindi naman po lahat, talagang gano'n. Tapos, kaya po ginagawa ko ngayon, lalabas muna po ako saglit. Pagka medyo kalmado na, yun, balik na po.
Tama. Thank you, Ate Mary Jane, 'no. At, totoo naman po 'yun, 'no. Kumbaga nasa kultura nga natin, 'no, sabi nga nila ang mga nanay daw Armalite kapag nagagalit. Pero, sa simula po nung nakapagmapa, 'no, ay natuto na po tayong magkaroon ng, routine, ng personal, parenting tip kumbaga, 'no, na kapag nase-stress ako, okey sige lalabas muna ako, hingang malalim, kalma muna, 'no. At nakatulong po ito sa pag-improve ng inyong stress management ng inyong mga anak. Ah, natuwa din ako, Ate Mary Jane, doon sa sinabi mo na sila Kate mismo ay, sila na yung nagkukusang, mag-initiate ng mga gawaing bahay ng iyong mga na dati ay kumbaga ilang ulit pa bago bago sumunod. Ano po yung napansin yung parang push o kumbaga nakatulong kalakit o kung sa inyo pong ibang mga anak na, kumbaga magkaroon na ng kusang loob na ano po yung naging daan para mag-initiate na sila ng gano'n? Ano po, yung sa pagtatagpo po ng patakaran sa kanila. Na natutunan natin sa MAPA program nga po, ano? Kasi po yung dati po, mahilig po sila magturo-turuan ng mga gawain. Ikaw na gumawa. Ikaw naman, gano'n. Kaya mula nung nagtatag ako ng patakaran, meron na sila kung kanya-kanyang gawain. Hindi na nila ituturo na gawain mo yan, gawain mo yan. Gano'n po. Ayan, tama po 'no at, malaking tulong nga yung, pag-apply natin 'no ng pagtatakda ng mga positibo, espesipikong patakaran. Ayan, maraming maraming salamat Ate Mary Jane sa iyong pagbabahagi. Natuwa naman po kaming, marinig yung inyong naging improvement, inyong, experience. At para naman po sa ating susunod na bisita ay ipapakilala naman po siya ni Jess. Okay, siyempre, nandito rin kasama ni Ate Jane, ang anak niyang teenager na si Kate. Siyempre, kung nag-share si Ate Jane, mag-share din sa atin si Kate kung ano ang mga natutunan niya sa pangangasiwa ng damdamin at yung kanyang point of view or POV bilang isang kabataan na naging kabahagi ng MAPA Teens sa Pasinaya. Go ahead, Kate. Hello po, I'm Princess Kate po. Yung mga natutunan ko po sa MAPA is yung pagbabudget and yung paggawa po ng patakaran. Sa patakaran naman po, natutunan ko po na maging masunurin at magkusa po sa mga binigay po sa akin na gawain. Kasi po, dati po, lahat po ng iutos po sa akin ng mama ko po, binapasa ko po sa kapatid ko. Kasi dati po, parang ano po, ayoko pong gumalaw kasi po, natatabakan po ako ng mga gawain sa school that time po. And yung ano po ng MAPA Teens, yung dumating po yung MAPA Teens, natutunan ko po na mali po pala lahat ng ginagawa ko po sa kapatid ko kasi yung pag yung pagbigay po ng mga gawain, yung mga gawain po, hindi po pala tama kasi po, pag binigay mo pala sa kapatid mo po yan, marirealize po niya na mali na bakit ako na lang laging nauutusan? Ako lang ba yung tao dito? Do'n ko po na-realize nung binigay po sa akin, inuutusan po ako ng kapatid ko araw-araw. Parang binabalik po na sa akin na lahat po ng inuutos ko sa kanya. And yung yun lang po. Ano ba yun? Ang relasyon, yun din sa Maraming salamat, Kate, sa iyong pagbabahagi. So, nung gaya nga ng kwento mo, no, yung mga utos sa iyo, binibigay mo sa iyong kapatid, pero dahil sa napag-usapan ng mga rules sa bahay ay naging mas responsable at nagagawa na yung mga iniuutos kay Kate. Maraming salamat, Kate, ha, sa iyong pagbabahagi. Over to Belle. And yung sa relationship po namin, ng mama ko po, mas naging close po kami ng magulang po namin. And okay na. Sige, Kate. Ikwento mo pa kung ano yung mga nag-improve sa relasyon nyo ng iyong mama, Jane. And yung sa relationship po namin ng mama ko po, mas naging close po kami ng magulang po namin. And minsan po, parang turingan po namin sa isa't isa na magkaibigan.
sinashare po namin sa isa't isa yung mga nararamdaman po namin about po sa araw-araw na ginagawa po namin, gano'n po. So mas naging bukas yung pagkukwentuhan, no? Baka ito po yung mga time na i-spend nyo with one another, yung nag-one-on-one time kayong magnanay. At nakakatulong ito, no? Batay sa iyong kwento. Ayan, so maraming salamat, no? Napakagaling ng insights ni Kate. Ayan, salamat Kate, salamat po ulit Ate Mary Jane. At this point po, no, hinga muna tayo. Isa po sa tinuturo sa mapa, no, kapag medyo stress na o overwhelmed ang ating mga magulang ay pinabahagi po natin sa kanila ang tumigil ng sandali o ang take a pause. Kaya naman po, sabayan ninyo po ako at mag-umpisa po tayo sa pagpikit ng ating mga mata at sa paghinga ng malalim. Sige po, ng paloob, ng palabas, ng paloob, ng palabas. Tinatanong ang sarili, ano ang nasa isip na nandito ngayon? Ng paloob, ng palabas. Pansinin ang mga emosyon na nararamdaman. Pansinin ang mga pakiramdam sa ating katawan. Hingang paloob, hingang palabas, hingang paloob, hingang palabas. Pansinin ang ating paghinga. Damdamin ang pagpasok at paglabas ng hininga sa ilong o sa katawan. Hingang paloob, hingang palabas, hingang paloob, hingang palabas. Gawin ito sa loob ng 5 o 10 hingang paloob at palabas. Hingang paloob, hingang palabas, hingang paloob, hingang palabas. Ngayon po ay ating palawakin ang ating kamalayan sa buong katawan. Unti-unti pong pakinggan ang mga tunog sa ating silid o kung saan man po kayo naroroon. Tanungin ang sarili, nag-iba ba ang aking pakiramdam? Sabihin sa sarili, okay lang ako. At kapag po kayo ay handa na, dahan-dahan pong idilat ang inyong mga mata. Kamusta po? Sana po ay nakapag-relax kahit papaano at nakatulong po yung ating ginawang breathing exercise o ang tinatawag po nating tumigil ng sandali. Ngayon po ay papanoorin naman natin ang isang video tungkol sa parenting tips lalo't higit sa panahon ng krisis. Sa panahon ng krisis, ang mga magulang at tagapag-alaga ay ginagawa ang lahat upang protektahan ang kanilang mga anak. Narito ang ilan sa mga epektibong parenting tips mula sa Masayang Pamilya Organization Incorporated sa panahon ng krisis. Pangalagaan ang ating sarili at pangasiwaan ang stress. Hanggat maaari, piliin ang social media pages, account o groups na dapat subaybayan. Iwasan ang mga websites na nagdudulot ng stress at pangamba. Maglaan ng oras kasama ang anak upang pag-usapan at harapin ang nararamdaman, negatibo man o positibo. Tulungan ang mga anak na kayanin ang panahon ng krisis. Sila ay maaaring takot, nalilito, galit at nabibigatan sa kanilang mga nakikita o naririnig online. Pakinggan sila kapag nagbabahagi ng damdamin. Tanggapin ang kanilang nararamdaman at bigyan sila ng kaginhawahan.
Gawing ligtas at kapaki-pakinabang ang digital world para sa inyong pamilya. Ang video po na napanood natin ay isa muling infomercial ng Mapa.org para mabigyang gabay ang mga magulang sa panahon ng krisis na gamitin syempre ang social media po para sa pagkuha ng mga importanteng impormasyon. Narinig na po natin sina Ate Grace, Ate Jane at Kate. At kung syempre kung paano po nila minamanage ang kanilang mga stress at lungkot at kung paano ito nakatulong para paunlarin ang kanilang relasyon bilang magulang at anak. At nakita rin po natin na syempre natutunan nila ito sa MAPA o sa Masayang Pamilya para sa Batang Pilipino program. Alright. Ngayon naman, makinig po tayo kay Monique Reyes, ang Research Manager ng Masayang Pamilya Org Inc. Ipapakita sa atin ni Monique ang mga datos na nakuha ng kanilang team sa pag-aaral sa MAPA Teens. Hello, magandang hapon at take it away, Monique. Hello Jess, hello Bel, magandang hapon po. Magandang hapon po din sa lahat ng kasama natin sa Zoom pati po sa Facebook. No? Alam ko may Facebook Live po tayo ngayon. Sandali lang po. Sige po. Ngayon po, tungo po tayo, no? Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyong oras at atensyon sa aming webinar ngayon. Tungkol po sa mental health. Ako po si Monique mula po sa MAPA team, sa MAPA research team. Gusto ko po magtanong, kamusta po kayo sa mga kasama natin sa Zoom at sa Facebook? Mag-react po o mag-comment kayo ng emoji, no? Yung figure na nagpapakita ng inyong nararamdaman ngayon. Ano po ba yung nararamdaman? Gamit po tayo ng mga emoji para magpapakita. Sige po. Pwede po sa chat, pwede pong react, pwede po kayo mag-comment kung nasa Facebook po kayo. Sige po. Ngayon naman, ang pag-uusapan ko ang mga naging epekto ng MAPA sa mental health ng mga magulang at teenager na nakasali na sa ilang mga programa natin. Pero bago iyon, bakit nga ba mahalaga alagaan ang ating mental health bilang mga individual at mga magulang? Sa daming mga responsibilidad ng mga magulang, hindi lang ang kalagayan ng mga anak ang iniisip. Nakakatulong din at mas nagiging present tayo kasama ang ating mga anak at pamilya kapag okay ang ating mental health. Mas klaro ang ating pag-iisip, mas madaling i-manage ang ating mga emosyon at nababawasan ang mga nararamdamang bigat. Tungo naman tayo sa mga features o content ng MAPA na inaasahan naming nakakatulong sa mga magulang at pamilya na nakakaranas ng MAPA. Mayroon kaming tinatawag na Masayang Tahanan Framework. Ito po ang gabay na dinevelop ng aming program development team na nagpapakita ng mga mahahalagang aspeto ng MAPA program na inaasahang matutunan ng mga participants. Makikita natin na mayroong bahay na ang kanya mga dingding o walls ay kumakatawan bilang positibong relasyon ng mga magulang at anak at ang bubong na nagha-highlight ng mga patakaran at positibong disiplina. So ito po yung dingding, no? Yung mga building blocks po niya. Tapos ito naman po yung bubong, no? Yung patakaran at positibong disiplina. Ang bahay na ito ay nagpapakita ng representation na upang maging matibay ang bubong, dapat unang patibayin ang mga dingding. At ang pagsama-sama nitong mga building blocks ay ang makakatulong sa ating mga magulang na nakakaranas ng MAPA. Mga ilang halimbawa na napapadaloy sa MAPA ay ang sa pagkakaroon ng oras para sa anak, sa pagiging open sa mga emosyon na nararamdaman at sa pagiging sama-sama sa paglutas ng mga problema. Dito, nagsisimula ang pag-aalaga sa sarili nating mental health pati na rin sa ating pamilya. Ngayon naman, tingnan natin yung mga datos na nakuha namin sa mga dating pagpadaloy ng MAPA program. Ang unang programa na gusto kong banggitin ay ang MAPA Chat
Ito ay ang isang programa ng MAPA na pinapadaloy sa isang chat group kung saan nagkakaroon ng mga discussion at pagsuporta sa isa't isa habang online kayong lahat. So minsan sa Viber ito ginaganap, no? Nasa isang chat group, may facilitator, tas yung members po ng group nandun sa loob, tas nag-uusap-usap po, nagsusuportahan sa isa't isa. Sa aming research, napansin namin ang pagbaba ng parenting stress ng 26% at parental depressive symptoms o mga simptomas ng depression ng 36% ng mga magulang na nakasali sa MAPA chat. Ano bang ibig sabihin nito, no? Makikita natin na ang pakiramdam ng pagod o stress ay nababawasan kumpara noong bago sila sumali. Pati na rin sa mga depressive symptoms kung saan ang mga pakiramdam na mabigat, pagkalungkot, no, o parang feeling nyo po na parang wala kayong inaasahan, ay nababawasan din pagkatapos ng programa. Ang isa pa pong programa na pinapadaloy namin ay ang MAPA Teens Program. Ito po yung napadaloy po sa Pasinaya Homes na naging facilitator po si Ate Grace. Na yung experience po nila, no, parang nagkikwentuhan na lang, okay po yung pag-uusap ng mga parent and teens sa tahanan, yung mga natutunan po ni Kate, pati po ni Nanay Mary Jane, no? Isa po siyang programa na ang focus naman ay sa mga magulang na may mga anak na teenager. Ang napansin din namin ang pagbaba ng parenting stress and depressive symptoms ng mga magulang katulad lang sa MAPA chat. At karagdagan dito, no, napansin din namin ang pag-improve ng mental health at mga kilos ng mga anak nang nakasali sa MAPA Teens program. Bumaba ng 20% ang depressive symptoms ng mga teenager o mga pakiramdam na bigat at pagkalungkot at nabawasan ng 25% ang behavior problems ng mga teenager na anak. Dito natin makikita na kahit ang MAPA ay isang parenting program, nakakatulong din ito sa mga anak at pamilya. Bukod po sa mga datos, no, na nakuha namin, karagdagan lang po dito, no, mayroong nagkwento rin na nanay dati tungkol sa kanyang experience pagkatapos niyang makaranas ng MAPA Chat, yung online version po ng program. Ang sabi niya, mas naiintindihan ko na po yung emotions niya bilang yung anak niya. Natutunan ko kasi doon sa MAPA chat na kapag nanggigigil siya, hahayaan ko na lang muna kasi yon yung way niya para mailabas yung reactions and emotions niya. Tapos after noon, saka kami uli mag-uusap. Galing po to kay Nanay S, noon pong dating pinadalo yung MAPA chat. Dito nakikita natin na pinapahalagahan natin ang mental health sa pamamagitan ng pag-accept at pagpapahalaga ng lahat ng mga emosyon, may it be positive, no, or negative, no, galit man, masaya, malungkot, lahat po ito importante. Dito pinapakita na hindi lamang ang pagkaintindi ng sariling mental health ang importante, pati na rin ang sa mga anak. Mahalagang hindi itago ang ating nararamdaman at pag-usapan ang mga emosyon. So ano dapat ang alalahanin, no? Mahalagang alagaan ang ating mental health dahil hindi lang ito nakakaapekto sa sarili, pati na rin sa pamilya natin. No? Ito po yung natututunan ng ating mga participants sa aming mga programs, no? Sa mga past runs po ng MAPA, in different versions po, palagi po siyang nakikwento, no, na mas na-manage na po yung emotions, nababawasan po yung stress, at nababawasan din po yung pagkabigat. Maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong pakikinig. Thank you. Thank you din, Monique. Maraming salamat. Masaya kaming marinig ang mga nakuha ng team, ng research team na insights mula sa mga kalahok sa MAPA Teens implementation natin sa Pasinaya, sa Bulacan. So mula po sa presentation ni Monique, no, gusto nating i-highlight na sa mga isinagawang test, may positibong pagbabago at nakatulong ang programa sa parent and child mental health outcomes. So may pagbaba, sabi nga ni Monique, no, may pagbaba ng parenting stress at depressive symptoms. Ito yung mga pakiramdam ng mabigat, malungkot, na ito ay mga nababawasan.
At ganun din, may pag-improve ng mental at kilos, yung mental at kilos ng mga anak na nakasali sa MAPA Teens program. Panghuli, yung mahalaga, yung note na alagaan ng ating mental health dahil nakakaapekto ito sa sarili at gayon din sa ating pamilya. Ayan. So, Belle? Salamat, Jess. Tama 'no at nakakatutuwa naman ako 'no na siyempre nung bukod sa mga kwento po at na ating narinig mula kala Ate Jane, kala Kate, kala Ate Mary Grace 'no, ay meron din po talaga tayong datos 'no na, sumusuporta sa kahalagahan ng pagpapadalay ng MAPA program para sa stress management at mental health ng mga, pamilya sa ating komunidad. 'Yan, ngayon po, magbasa naman tayo ng mga comments sa ating Zoom at Facebook at kung may mga questions man ang ating mga attendees at ating mga manonood sa ating live feed. Sige, una po ay from Ma'am Elizabeth Olivan Abejo. Hello, Ma'am Elizabeth. Sabi po ni Ma'am Elizabeth, tama po, kailangan lagi silang kausapin. Nanonood po ako kahit hindi ko masyadong makita, nakikinig na lang po. O si Ma'am Elizabeth, may pa-podcast sa ating MAPA program. Nakikinig talaga siya sa ating mga speakers kanina. At sabi rin ni Ma'am Elizabeth, tama po, malaki ang naitutulong ng MAPA Teens program. Salamat Ma'am Elizabeth sa inyong mga comments. Next, si Ma'am Susan G. Madronero, sabi naman niya nanonood daw siya. Yan Ma'am Susan, salamat po sa pagsubaybay sa ating webinar live feed. At si Ma'am Elizabeth ulit. Sabi niya naman dito, "Okay lang po naman ang nararamdaman ma'am, relax lang po ako." Mukhang comment ito ni Ma'am Elizabeth kanina habang tayo ay nagte-take a pause o nagbe-breathing exercises. Ayan, maraming salamat Ma'am Elizabeth at masaya po kaming nakaramdam kayo ng, relaxation habang tayo ay nagbe-breathing exercises. Si Ma'am, Ma'am Dada or Sir Dada Abelido Malinaw Joven, sabi naman niya, "Can't wait to be part of MAPA family." Ayan, si Sir Dada. Mukhang may future partnership ang, MAPA team 'no? From Santa Lucia SHS from Zoom. Sabi po niya ay, "Wow, napakahusay po. Answered prayer po sa akin ang webinar na ito bilang isang guardian, magulang, tagapayo at guidance designate. Sobrang salamat po sa inyo lahat ng bumubuo nito." Maraming salamat po, Thank sa Habol ako, from Belle. that comment. Yes, go, Yes. Jess. Oo. Mula po naman kay Ma'am Hilary Manlangit. Nice Hmm. program, sabi niya. Diba, malaking tulong po ito. Ayan. Nakakatuwa ang kanilang mga comments at Lapit. makikita natin na lahat 'no, mapa-guardian ka man, magulang, guidance counselor 'no, very helpful po ang ating, webinar today. Sa Zoom, meron ba tayong mga comments? Tingnan natin kung meron tayong mga na-miss na comments. Mukhang iyon na yun, Belle. Yung mga Okay, sige. Ayan. Okay, sige po. Muli, maraming salamat po sa lahat ng aming mga nakasama sa ating webinar today. No? Ang dami ko pong natutunan sa ating mga narinig na kwento, discussions no, ngayong araw. At actually bilang parte po mismo ng Mapatin, talagang nakita ko po yung malaking papel ng ating mga MAPA facilitators. Sigit lalo ay nasa CAP Build team tayo, no? Tayo yung mga nakakasama ng ating MAPA FASIs. At syempre ng ating mga partners, no? Napakalaki ng papel nila sa pagpapaabot ng ating program sa mga magulang sa iba't ibang komunidad. Higit lalo doon sa mga nasa low income settings. At syempre bilang ate din ng aking mga teenager at batang kapatid at panganay sa aming pamilya, nakaka-inspire no, na mas maging parte ng ating playful and positive parenting intervention. Siyempre para mas mapangalagaan ang mental health, hindi lang personally 'no, kundi ng buong bawat pamilyang, Pilipino. Kumbaga proof ang MAPA po 'no, katulad ng nabanggit kanina ni Jess na
hindi na lang siya individual na issue 'no, dahil, mahalaga na pangalagaan both ang mental health ng magulang at ng mga anak para magkaroon tayo ng isang masaya at malusog na pamilyang Pilipino. Jess? Yes, very nice to hear, Bel, yung mga takeaways mo na iyan. Ano. Sa akin naman, to keep it brief, no, ang pinaka na-appreciate ko ay yung sharing ni Kate talaga. No. Yung ako kasi bilang magulang, pinaghahandaan ko na rin yung mga ganyang stress ng mga batang lumalaki, mga teenager. At ganun din yung sharing ni Ate Jay, no, bilang magulang, paano niya natutunan yung kalmahin, maging mahinahon lagi, maghanap ng space din, sabi ni Ma'am Grace, no, yung ating facilitator din, no, para kalmahin ang sarili, pangalagaan ang mental health, para maging able tayo, no, na pangalagaan din ang mental health din ng ating pamilya, ng ating mga inaalagaan. So dito sa ating webinar na to, akin din pinapahalagahan yung partnership natin with JNF, no, sa mga kasamahan natin sa JNF. At again, highlight on yung importance ng role nila Ma'am Grace, no, ating mga facilitators, at yung appreciation, dedikasyon sa pag-participate ng ating mga magulang sa ating programa. Salamat, Jess. At ngayon po, para po isara ang ating programa, may inihanda po kaming video message para po sa atin mula sa Board of Trustees member ng MAPA.org Inc. at Mental Health Champion na si Dr. Gina Hetchanova Alampay. Magandang araw sa inyo lahat and Happy World Mental Health Day. Ako si Gina Hetchanova Alampay, isang psychologist at professor sa Ateneo de Manila University. Alam natin kung gaano kahalaga ang mental health. Pero madalas, ang tingin natin sa mental health ay isang pampersonal na problema lamang. Pero alam niyo ba na napakalaki ng papel ng pamilya sa ating mental health? Ang problema ng pangkaisipan minsan nanggagaling sa mga problema o di magagandang karanasan sa pamilya. Pero alam niyo rin ba na ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang mental health issue ay sa pamamagitan ng maayos na parenting o pangangalaga ng anak. Mabuti na lang may mga programa tulad ng Masayang Pamilya na sinusubukan turuan ng ating mga magulang kung paano pagandahin ang relasyon sa kanilang mga anak at paano sila palakihin ng maayos. Malaki din ang maaaring itulong ng pamilya sa recovery ng isang tao na may mental health problems. Halimbawa, may ebidensya na ang mga nagdaan sa Masayang Pamilya program ay bumaba ang kanilang stress at depressive symptoms. Kaya imbes na mag-focus tayo sa pagpapagaling lang ng mga may mental health problems, sana mag-invest din ang ating mga lokal na pamahalaan sa mga evidence-based parenting programs tulad ng Masayang Pamilya. Maraming salamat po, Ma'am Gina. Of course, kanina maraming salamat kina Jen, Monique, Ate Grace, Ate Jane, at muli kay Kate. Ang ating mga partners sa Pasinay Homes, mga kasamahan natin sa JNF, Joy Nostalgia Foundation. Maraming salamat po at sinamahan ninyo kami ngayong sa ating talakayan. Marami kaming natutunan ngayong araw. Ayan. Bago po natin talagang isaradong-isarado ang programa, meron pala po tayong mga pahabol na comments daw sa FB, no, from Ma'am Glory Agner. Sabi niya, sobrang nakatulong itong MAPA program sa mga parents at teens. And from Nurturing Connection, sabi din nila, salamat sa pagbabahagi ng mga mahahalagang kaalaman tungkol sa parenting MAPA. Sana may next time pa. Yes, sana po, no? Kaya abangan po ang mga susunod pa na webinar ng MAPA.org, no? Para po mas malaman pa natin, no, kung ano pa po yung mga programs, mga events, at ibang updates, no, mula po sa ating organisasyon. Maraming salamat din po sa lahat ng nag-participate, nakinig, at sa mga magko-comment pa po kung meron pong mga magbi-binge watch ng ating live, at sa mga nag-share, nag-like sa ating live feed. Bago po tayo maghiwa-hiwalay ngayong araw, again, wag po nating kalimutan din na sumagot sa ating feedback form na makikita nyo po ngayon sa chat box ng ating Zoom.
at sa comment section din po ng ating Facebook Live. Makakatulong po ito, no, at ang inyong mga sagot para ma-improve po natin ang ating mga susunod pa na webinars at online activities dahil sana daw po may next time pa. Kaya more improve pa po tayo. Thank you! Thank you, Bel. At sa mga gusto pong makipag-partner sa MAPA.org, pwede po ninyo kaming i-message sa aming social media pages at email address na mapa@masayangpamilya.org. Ulitin ko, no? mapa@masayangpamilya.org. Nakikita nyo rin ito sa aming screens, naka-flash po. Muli po, ako po si Jessica Poliero. At ako naman po si Bel Ongria. Magandang hapon po. Salamat po ulit sa lahat. Thank you po. Thank you Thank po. you po. Happy World Mental Day po. Ay, Mental pero health. bago po pala ang lahat, kung pwede po tayo magbukas ng ating mga cameras sa Zoom para makapag-screenshot po tayo ng ating webinar. Photo op po muna tayo. Bago po kayo umalis, photo op lang po. Thank you! Ayaw mag-open, ma'am. Si ano ang mag-aan. Pagkakos as to start. Yun. Ako na ayaw na rin. Ayun. Ano ba ka? Sa akin po ayaw. Okay. Ako pang mag-queue. Mag-smile po tayong lahat. Ay, ma'am, wait lang kasi naka-spotlight pa si Belle. Okay. Patanggal po yung spotlight. Ayan. Ayaw. Okay. Spotlight po din si Bel. Okay. Hello. Okay na, Jess. Sige, bibilang ako. 1, 2, 3. Isa pa. 1, May isa pa. 1, 2, 3. Jess, may isa pang page. Ayan, 2 pages kasi siya. Nakuha daw po. Nakuha na po. 2 pages na yon. Opo. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Salamat po! Afternoon. Ingat po. Stay po. Dahil ba't ako kayo naman narin? Ako. Hindi ko pala ako. Bye po.